Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa kondisyon, kung ano ang mga kondisyon ng sala. At gaya ng sabi natin, kapag ang kondisyon ay sinira natin, binaliwala natin, sinuway natin, ang ating sala ay hindi tanggap. Nung nakaraan ay nakadalawa na tayong kondisyon ng sala. Unang kondisyon, kailangan nakadalisay tayo bago tayo magsagawa ng sala. Either wudu, sometimes kailangan gusul, sometimes kailangan tayammum. So kung wala tayong ganito, pagpapadalisay sa mga tatlong ito at nagsala tayo, ang sala ay hindi tanggap. At kailangan alam natin lahat ang nakakasira ng mga kadalisayan natin sa ating pag-wudu, gusul, or tayammum. Dahil pag hindi mo rin alam ang nakakasira ng mga yan, kailan mawawalang saysayang iyong kadalisayan, malalagay ka rin sa kapahamakan sa iyong pagsasala, hindi matatanggap. So ang unang kondisyon ng sala ay kailangan mayroon tayong purification o kadalisayan. Sapagkat malinaw na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na walang kadalisayan, walang sala kung walang kadalisayan, o walang kadalisayan ay walang sala. Pangalawa na pinag-aralan nating kondisyon ng sala, kailangan nakatakip ang aura ng lalaki at babae. Sa sala, upang tanggapin ang ating sala, kailangan ang lalaki nakatakip ang kanyang mga balikat at ang kanyang kasuotan diretso hanggang lampas ng tuhod, bago bukong-bukong. Huwag din kayong magsusuot ng lampas ng bukong-bukong. Isbal yan, major sin. So tatakpan ng lalaki ang kanyang shoulder hanggang lampas ng tuhod. Ngunit kung walang-wala, kung matakpan siguro yung isang shoulder, walang problema. At kung talagang wala pa rin, kailangan matakpan natin ang ating bewang. Kasing sukat yan ng pusod natin hanggang sa likod at matakpan yung hanggang lampas tuhod kung ito'y wala talaga. Pagdating sa mga kababaihan, kailangan nakatakip ang kanyang aura maliban sa muka at kanyang kamay sa sala. Pero sa paa, majority kailangan nakatakip ito. Bagamat mayroon ikhtilaf, o siyempre ang isang Muslim, lumalagay yan palagi doon sa hindi alanganin. Sigurista ang Muslim. Hindi siya lalagay doon sa alanganin. So, kailangan nakatakip ang paa ng babae, either mahaba na kasuotan o kaya nakamedyas. Kung maiksi-iksi, ang kasuotan na maaring lumitaw, ang paaw talampakan sa kanyang pagpapatira pa. Pero hindi ibig sabihin ito ay sa sala lamang nating gagawin ang pagtakip ng aura. Yes, sa sala, kondisyon ito para matanggap ang sala. Pero kahit hindi sa sala, apply ang pagtakip ng aura. Lalo na kung tayo ay nasa public, o may mga bisita tayong hindi mahram, o may mga taong hindi natin mahram, kailangan natin takpan ang ating aura. So lalaki at babae, ganun pa rin. Ngayon, mayroon pang kondisyon ng babae, kung ang kanyang mga kamay ay napakaganda at nagbibigay pagnanasa sa isang lalaki, mayroon talagang ganyan, ang daliri, maganda, at may mga lalaki na tumitingin yan minsan sa mga daliri. Kapag magandang daliri, i-inlove sila agad. So, kailangan takpan ito ng babae. Ganon din ang kanyang mukha. Kung ito ang kanyang mukha ay lalong nagiging maganda, maamo, na maaring magbigay pagnanasa sa lalaki din, takpan niya na rin ang kanyang mukha at pakita niya na lamang ang kanyang mata.
Kung ito'y maganda pa rin, gaya na sabi natin, nakakaakit, isang mata. Kung nakakaakit pa rin, takpan ito ng buo, yung parang kortina na kung saan malinaw para makita niya ang daan nitong babae at hindi naman naaaninag na lalaki yung mga mata ng babae. Alhamdulillah. So meaning, malinaw na ang purpose ng pagtatakip ng aura ng babae o paghihijab ay ang paglayo sa pagnanasa ng mga lalaki upang makalayo sila at makaiwas mula sa pagkakasala at mapalayo ang babae mula sa kapinsalaan na maaari siyang gawan ng tulad natin nakikita natin dahil hindi nagtatakip ng aura, inilaladlad ang kanilang mga kaakit-akit na katawan ng mga babae, mga hindi mananampalataya. Anong nangyayari sa kanila? Pinagpaplanuhan silang i-rape, plan A, plan B, hanggang sa sila ay patayin. Dahil yan ay sa pagladlad ng aura, nagbigay ng tukso sa kalalakihan. Alam na ang Allah subhanahu wa ta'ala yan, siyang naglikha. Alam niyang lahat kung ano ang kahinaan ng kanyang mga lanika. Kaya kapag kanya itong inutos, ito ay seguridad sa isang Muslim, sa isang tao, sa isang babae, lalaki, at kapag sinuway niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na mayroon yan. Nakalakip na mangyayaring kamalian o pinsala sa kanyang sarili. Okay, so ganun din ang lalaki. Hindi rin siya dapat lumalabas na nakalitaw ang aura o meron siyang hindi mga mahram na mga babae na kung saan maglaladlad siya ng kanyang aura. Maraming ganyan sa panahon natin ngayon, hindi na masyadong pinapansin ang pagtakip ng aura ng mga kalalakiang Muslim. Minsan makikita mo sila nagbabasketball, napakariit ng kanilang mga suot sa pambaba. Nakalitaw ang kanilang mga tuhod because nagbabasketball, volleyball, football, makikita mo maiksi ang kanilang mga short nila. So hindi dapat din ipakita ito sa public ang aura ng lalaki at babae. At sa sala, alam natin ito ay kondisyon para matanggap ang sala, kailangan takpan ng aura ng babae at lalaki. Now, dumako tayo sa pangatlong kondisyon ng sala na kapag ito ay hindi natin ginawa, hindi rin tanggap ang ating mga sala. Hadith 164. Wana Amir ibni Rabi'ah radiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlamatin faaskalat alaina al-qiblatu fasallayna falamma tala'at syamsu idha nahnu sallayna ila ghairil qibla fanazalatil aya fa aina matuwallu fatamma wajhullah akhrajahu Tirmidzi wa da'afahu. Sa hadith na ito, sinabi ni Amir bin Rabi'a radiyallahu an, kasama namin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahong madilim, meaning gabi ito, madilim, at hindi namin tiyak kung saan ang kibla. Meaning magsasala sila, madilim gabi na ito, hindi nila tiyak kung saan ang kibla ng direksyon ng Makkah. So meaning wala sila sa Makkah. Nasa labas sila ng Makkah at kami ay nagsala na hindi namin tiyak kung saan ang kibla. At meaning, ginawa na lang nila ang abot ng makakaya nila, tansya nila kung saan ang kibla. Saan ang direksyon ng kibla. Kinabukasan ang araw ay sumikat, na-discover namin na kami ay nagsala nang hindi nakaarap sa kibla. So meaning, mayroong kinalalaman ng pagsikat ng araw para malaman natin ang kibla. Talakayin natin yan, insyaallah. So, ang ayang ito ay bumagsak. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pa'aynama tuwallu, pathamma wajhullah. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, saan ka man bumaling, meaning sa iyong pagsasala, sa iyong sarili, nandoon ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang hadith na ito ay sinabi ni Tirmidzi na ito ay mahinang hadith. But kahit na ito ay mahinang hadith, dahilan sa marami ang sumusuportang ibang hadith dito na malalakas, ang hadith na ito ay naging malakas. Ganyan talaga ang mga hadith. Kapag ang hadith ay mahina, yung report, kasi may dahilan, minsan yung nag-narrate, siya ang may depekto, hindi mapagkatiwalaan, kaya ginagawang mahina yan. Merong mga
signs para ito ay hindi pagkatiwalaan ng hadith na isinalaysay mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam o kasaysayan na nagmula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam maging kanyang mga kasama. So, may mga dahilan kung bakit nagiging mahina. Maraming dahilan kung bakit maging mahina ang hadith. Ngunit kapag ang hadith ay siniportahan ng malakas na mga hadith na kahalintulad nito, lalakas din ang mahinang hadith. Kaya ang hadith na ito ay naging malakas dahil sa mga suportang malalakas na hadith. Dito gusto kong malaman natin as akida, napakahalaga nito, na saan man ibaling ninyo ang inyong sarili, nandoon ang muka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning lumilitaw na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may mukha at ito ay dapat nating paniwalaan. Maging ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagpapakupkup yan kay Allah subhanahu wa ta'ala, binabanggit niya ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang Allah subhanahu wa ta'ala, mismo sa Quran, sinasabi niya na siya ay may mukha. Paayna matuwallu fatamma wajhahullah. Saan man kayo bumaling, humarap sa inyong sarili, nandoon ang mukha ni Allah subhanahu wa ta'ala. And also in another ayah, kullu shay'in halikun illa wajhahu. Ang lahat ay mawawasak maliban ang kanyang mukha. So may mukha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero palagi nating tandaan, kahit na mayroong face ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam lang natin kung ano ang ibig sabihin ng face, mukha. Pero hindi ibig sabihin ay kamukha natin ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Hindi natin kamukha ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kahalintulad. Laysa kamithlihi shay, or walam yakul lahu kufuwan ahad. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay walang katulad sa anumang kanyang linika. Ang tanging alam lang natin o magkatulad yung face at face, kahulugan lang ang alam natin, pagdating sa kanyang anyo ay walang kahalintulad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga katangian. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. So, ang Muslim naniniwala siya na mayroong mukha ang Allah subhanahu wa ta'ala. At meaning, saan man naroon ang Muslim at siya'y nagsala, saan mo siya naroon? Sa linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mundong ito, nandoon ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, napakaliit ng linikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ikukumpara mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Can you imagine saan ka bumaling, nandoon ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Meaning, napakalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala at napakatiting lamang o napakaliit ng kanyang mga nilikha. Sa hadith na ito, makikita natin ang isang obligasyon kapag wala tayong kakayahan na gawin ito, ay gawin lang natin sa abot ng ating makakaya. Ano mang obligasyon? Kapag hindi natin talaga kaya, gawin lang natin sa abot ng ating makakaya. Dahil dito sa hadith na ito, sabi ni Rabia, na kanyang sinabi ni Amir bin Rabia, radiyallahu an, hindi namin alam kung saan ang kibla, gabi. So nagsala kami nang hindi namin tiyak kung nakaharap kami sa kibla, ayon na lang sa tansya namin. So meaning ang ibada, kapag hindi mo alam, wala kang kakayaang alamin, gawin, wala kang kakayaang gawin, gawin mo lang ang iyong obligasyon sa abot ng iyong makakaya. At ito ay hindi ka papapanagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lifted ang isang haram na gawain. Halimbawa, hindi tayo makapagsala ng nakaharap sa kibla dahil tayo ay may sakit. Hindi mo kayang humarap. Walang taong maghaharap sa iyo. O kahit na may taong pwedeng magharap sa iyo pero bawal kang galawin. Hindi ka pwedeng harap sa kibla kahit may taong pwedeng magharap sa iyo. Hindi ka pwedeng galawin yung katawan mo, hindi pwedeng mapipinsala. In this situation, kahit saan ka nakaharap, gawin mo ang iyong sala. Dahil kapag hindi mo kayang gawin ang isang bagay na iyong obligasyon kay subhanahu wa ta'ala, hindi kanya bibigyan pabigat ng Allah subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagbibigay ng pabigat, hindi makakayanan ng isang kaluluwa. Hindi niya bibigyan ito ng pasaning hindi niya kakayanin. Kaya naman, ang isang Muslim,
Kapag ito ay nalagay sa kahirapan, necessity, hardship, kailangan, fear situation, at hindi niya kayang gawin ang tamang ibada like sala, fattaqullaha mastata'atum. Katakutan nyo lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala nang ayon sa inyong maaabot na kaya. Halimbawa, ang obligasyong sala ay obligado na gawin habang tayo'y matino ang isip. Ngayon, nakaratay ka. Nakaratay ka, hindi mo kayang gawing tumayo para magwudu. At walang tao na makatutulong sa iyo para magsagawa ng wudu o makapagbigay ng buhangin para magtayamum. Meaning, lagi-isa ka lang. Hindi mo kayang bumangon. May sakit ka. Hindi mo rin kayang magtanggal ng najis. May najis ka sa iyong mga kasuotan tulad na salawal, naihi ka, nadumi ka because may sakit ka, mahina ka. Ngayon, ibig mo sabihin, hindi ka na magsasala? Dahil ba may najis ka, hindi matatanggap pagsala? Pag may najis ka, wala kang wudu, hindi ka magsasala? No. In this situation, lahat ng haram na ito ay lifted dahil hindi mo kayang gawin. Kailangan mo pa rin magsala nang walang kadalisayan, bagamat tinapik natin ang kondisyon ng sala kailangan nakadalisay. Ngunit kung hindi mo kaya at walang kakayahan, lifted ang tungkuling ito, wala kang pananagutan, gawin mo ang sala nang walang kadalisayan kahit na puno kang najis. Kahit na wala kang maitatakip, kung mayroon kang maitatakip, it's better. Kung wala na maitatakip, magsala ka na puno ka ng najis sa iyong katawan. Ngunit hindi maaring hindi ka magsala. Kailangan mong gawin ang iyong obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Example also, nabihag ka o nakulong ka ng mga kaaway, walang tubig, na iyong pagwuwuduan sa loob ng kulungan, hindi ka pinapayagan magwudu sa labas, hindi ka binibigyan tubig, ikaw ay walang kadalisayan, hindi ka na magsasala ka pa rin. Fattaqullaha mastata'tum. Katakutan nyo lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya. At ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kapag ako'y nag-utos ng isang bagay sa inyo, sundin nyo ako sa abot ng inyong makakaya. So in this situation, isa sa kondisyon ng sala ay nararapat na tayo ay nakaharap sa kibla. Kailangan nakaharap sa kibla dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nung gabing yaon, talagang tinatansya nila kung saan ang kibla, kailangan kasi nakaharap sa kibla. Ngunit talagang hindi nila alam, kaya nagsala sila ng ayon na lamang sa kanilang tansya kung saan ang kibla at nalaman na kinaumagaan ang pagsikat ng araw ay hindi pala sila nakaharap sa kibla at tanggap na ang salang ito. Okay? Tanggap ang salang ito. Dahil hindi nila ito sinasadya at hindi nila alam talaga tiyak ang kibla kung saan ang kibla na ito. Kahit na ikaw na Muslim ay nagsala ng napakahabang panahon, wala kang mapagtanungang Muslim, wala kang, katulad noon, walang mga mobile cellphone para alamin mo ang kibla, walang kagamitan, kahit na gaano kahaba ang iyong pagsasala nang hindi ka naharap sa kibla, nang hindi mo talaga alam, ginawa mong lahat ng bagay, wala kang knowledge, wala ka rin knowledge sa paglitaw ng araw na ito, wala ka rin knowledge dyan. Kapag lumitaw ang araw doon sa silangan, nararapat alam mo na ang kibla, pero wala ka pa rin knowledge doon. At nalaman mo ngayon kahit na gaano ka katagal nagsasala ng hindi nakarap sa kibla, at ginagawa mo naman lahat ang makakaya mo, wala ka mapagtanungan, ang iyong sala ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng hadith na ito. Correct ang iyong sala kahit na gaano pa katagal ka nagsala ng hindi nakaharap sa kibla because na hindi mo sinasadya, hindi mo alam. So, in this situation, kapag alam mo ang kibla at hindi ka humarap sa kibla at kaya mong humarap sa kibla nang walang pasakit, ang iyong sala ay hindi tatanggapin ang iyong sala. Sapagkat isa sa kondisyon ng sala ay kinakailangan mong nakaharap sa kibla. So yan ang isang kondisyon na kung saan para matanggap ang ating sala ay kinakailangan nakaharap tayo sa kibla. Ngayon naman, halimbawa, hindi mo alam ang kibla nga, ngunit wala kang ginagawang pagsisiyasat. Ibig sabihin kasi pag hindi mo alam ang kibla,
At kailangan gumawa ka muna ng paraan o pagsisiyasat, baka may Muslim doon. O, di ba? Pag may Muslim doon at kaya mong puntahan, obligado mo siyang puntahan para itanong mo kung saan ang kibla. Dahil kung alam mong may Muslim doon, hindi ka nagsisiyasat. Dahil pala, may Muslim doon, wala kang pakialam, tira ka lang ng tira. Dapat ka muna magsiyasat, magtanong ka sa mga tao. Halimbawa, may tao, wala po bang Muslim dito? Pag sinabing walang Muslim, talagang walang kaparaanan, magsala ka, ayon sa tansya mo kung saan ang kibla. Pero kailangan mo magtanong, malay mo, sasabihin sa iyo, may Muslim dyan. Meron po ba? Oo, malayo po ba? Kakayanin mong puntahan. So, kailangan mong puntahan yung Muslim na yon at magtanong ka kung saan ang kibla. Kapag hindi mo pinuntahan yon at nagsala ka, tinansya mo ang kibla at nalaman mong hindi ka nakarat sa kibla, ang iyong sala ay hindi tanggap. Dahil alam mong may Muslim na mapagtatanungan. O kaya naman, habang nagsasala ka, ginawa mong pagsisiyasat, ngunit walang Muslim, biglang may lumitaw at dumaan na Muslim na nakita kang nagsasala. At sinabi sa iyo na hindi ka nakaharap sa kibla at ang Muslim na ito ay mapagkakatiwalaan, may takot sa samantala, hindi mo pinakinggan at natapos ang iyong sala at hindi ka nakaharap sa kibla, ang iyong sala ay hindi tanggap. Dapat kapag kaganon ito'y Muslim at mapagkakatiwalaan at dumaan siya at sinabing wala ka sa harap sa kibla, dito ang kibla, kailangan kang humarap sa kibla, gumalaw ka abang nagsasala para humarap sa kibla upang ang iyong sala ay matanggap. Okay? Kailangan umarap ka sa kibla kapag nalaman mong mayroong nagsabi na hindi ka nakaharap sa kibla, ito ang kibla, umarap ka dito para matanggap ang iyong sala. Kailangan umarap ka sa kibla. Okay. Alhamdulillah. So in this hadith, nung sumikat ang araw, kailangan may knowledge ka kasi dito eh. Bakit nalaman nilang hindi sila nakaharap sa kibla? Dahil alam natin, ang araw ay sumisikat sa silangan. So pag sumikat siya sa silangan, alam mo kung nasa norte ka, alam mo kung nasa south ka, alam mo kung nasa east ka, o alam mong nasa silangan ka. Ganon ka-importante yan. Kapag sumikat ang araw, tingnan mo kung ito ay nasa norte ka, nasa east ka o south ka, o mismong nasa silangan ka, doon ka sa silangan. Ngayon, kung ikaw ay nasa south, katapat yan, east. Ikaw ay nasa east dahil nakita mo ang araw sa harapan mo, sumikat. Meaning, ang kibla ay nasa pagitan ng silangan at kanluran, lubugan ng araw. Nandyan yan. So, dapat kang humarap doon sa araw. Okay? Doon sa silangan. Halimbawa, pag sumikat yung araw, nakita mo, nandun sa harap mo, yun ay west. Nasa east ka ngayon. Naharap ka pala nung nagsala ka doon sa north, sa south. So, hindi tanggap ang yung sala. Dahil dapat naharap ka man sana sa pagitan ng south at north, matatanggap na ang yung sala. Dahil kapag hindi mo sure ang kibla at naharap ka sa pagitan ng south and north in this situation, sa gitna, lumiis ka ng konti, nawala ka sa Makkah, in this situation, tanggap ang yung sala. Dadakuan natin niya sa isang hadith. Hadith 165. Hadith 165, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masriqi wal maghribi qiblah. Ito. Akhrajahu Tirmidzi wa kawahu al-Bukhari. So sinabi ni Abu Hurairah na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang direksyon sa pagitan ng east and west, silangan at kanluran ay ang kibla. O yun, nasa gitna ng silangan at lubugan ng araw yung kibla. Meaning, nandoon yung kibla. Nasa sentro ng mundo ang Makkah. So ang Makkah ay nasa sentro ng mundo. Okay, ito ay strong because Bukhari pa ito Bukhari pa ito, di say kawi. Strong ang hadith na ito. Ayon kay Tirmidzi at Bukhari rahimahumullah. So in this situation, ang kibla ay nasa pagitan ng silangan at kanluran. Kaya kung nasa kanluran, kagaya sabi ko kanina, nasa south ka, nasa what is that? East, west, okay? Nasa east ka, lubugan, nasaan ang kibla?
Nasa pagitan ng silangan at lubugan. Nasa lubugan ako eh. Saan ako harap? Doon pa sa lubugan? Hindi na. Wala na ako sa kibla noon. Kailangan umarap ako doon sa silangan. Nandoon sa gitna kasi yung kibla. Kapag nandun ako sa silangan, sa west ako, saan ako harap? Hindi ako pwedeng umarap sa north. Hindi pwede sa south. Kailangan ako umarap doon sa lubugan. Dahil yung kibla na sa gitna ng silangan at lubugan. So ito ang ating kibla. Meaning, ang ating kibla ay nasa gitna ng daigdig. Nasa gitna ng silangan at lubugan ng araw o lugar ng silangan at lubugan. Yan ang ating kibla. So ang kibla sa pagharap ay may mga kondisyon. Halimbawa, para matanggap ang iyong sala, nandoon ka sa loob ng Masjid Haram. Nandun ka sa Masjid Haram, sa Makkah. Hindi ka po pwedeng hindi umarap doon sa Kaaba, yung batong itim na nakwadrado. Kapag hindi ka umarap doon, nakikita mo yun, nandun ka sa loob ng masjid, di ka aharap, hindi tanggap ang iyong sala. Hindi tanggap ang iyong sala. Kung ikaw ay naman nasa labas ng Masjid Haram, nasa labas ka, okay? Pero nakikita mo ang Masjid Haram, kailangan mong humarap sa Masjid Haram. Kahit hindi ka naharap sa Kaaba, importante yung masjid, maharap ka doon. Dahil hindi ka naman sure kung nakaharap ka ng Kaaba, pero yung masjid, sure ka na nakaharap ka. So, kailangan mong humarap sa masjid kung nasa labas ka ng Makkah. Okay? Nasa labas ka ng Masjid Haram. Now, kung ikaw mismo ay malayo sa Makkah, Makkah ito, Makkah, hindi masjid. Kung ikaw ay malayo sa Makkah, siguro naman hindi mo sigurado o sure yung masjid, medyo, pero pag malayo ka, liliit na yan. Pero yung Makkah, malaki pa yan, lugar yan. Kahit maharap ka lang sa Makkah. Okay, haharap ka ngayon sa Makkah. Hindi mo sure, much better kung alam mo yung kibla. At lalong much better kung alam mo yung Kaaba. Pero dahil sa hindi ka na sure, malayo ka na, ang kibla ay maaari kang humarap sa Makkah kung hindi mo tiyak ang masjid. Meaning, Makkah ang iyong kibla. Paano kung hindi ko rin alam ang Makkah? Halimbawa, sa Pilipinas na ako. Okay, nasa silangan ako. Haharap ngayon ako doon sa lubugan dahil sa pagitan yung kibla. Lubugan silangan. Nasa silangan ako, haharap ako sa lubugan. Pero hindi ko alam kung nasaan ang Makkah dito. Napakalayo ko na eh. Siyempre, liliit na yan. In this situation, ang magiging kibla mo ay sa pagitan ng norte at south. Kaya ang nangyari kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, maaaring naharap sila sa east or west dahil nasa norte sila nang nangyari ito, Madina. Madina ito nangyari. So meaning ang Madina noon, norte yan. So kapag ikaw ay nasa norte, nasa ng kibla mo? Haharap ka sa south. South. Okay? Bakit ka harap sa south? Dahil ang magiging kibla mo ay nasa pagitan ng silangan at lubugan. Kasi nandun yung bakamak eh. Kapag nasa south ka, haharap ka sa norte. Kapag nasa norte ka, haharap ka sa south. Dahil nakagitna doon yung Makkah or Kaaba. Kapag nasa silangan ka, haharap ka sa lubugan. Pag naalasa sa lubugan ka, haharap ka sa silangan. Meaning magkikibla mo ang pagitan ng south and north. Kung nasa norte ka, ang yung kibla ang pagitan ng east and west. Kung nasa south ka, ang yung kibla ay south and west, east and west. Parehas, north and south, parehas yan, magkabila. Okay? Okay, now, linawin natin. Kailangan maging maliwanag ito. Parang medyo magulo siya. Okay. Nung hadith na ito, makinig mabuti. Ang hadith na ito ay nangyari sa Madina. Ang Madina ay nasa norte. So, anong kaharap ng norte? South. South. Meaning, nandito yung west and east. So, nung nasa Madina sila, nagsala sila, sumikat ngayon yung araw doon sa silangan. Siyempre, sisikat doon. There is a possibility nakaharap sila sa silangan o kaya naman doon sa lubugan, hindi nakasentro. Nalihis sila sa between silangan and lubugan. Sapagkat ang Kaaba, nasa gitna ng silangan at ng lubugan.
Kaya kung ikaw ay nasa norte, haharap ka sa south. Bakit? Nandoon kasi yung kibla sa gitna ng silangan at lubugan. Nasa harapan yan ng south. Kung ikaw ay nasa south, haharap ka sa norte. Vice versa lang yan eh. Bakit? Dahil kung nasa south ka, kaharap niyan yung norte, haharap ka sa norte. Dahil dito yung silangan, dito yung lubugan, nasa pagitan yung maka. So meaning south, north, east, and west, nandoon sa gitna yung Makkah. Kaya kung saan ka man napunta ka sa west, harap ka sa east. Ang yung kibla sa pagitan ng south and north. Kung napunta ka doon sa east, harap ka sa west, sapagkat ang yung kibla, yun din north and south pa rin sa pagitan ng north and south. Ganun kalawak ang yung kibla. Kapag hindi mo na alam ang kibla, malayo ka na sa Makkah, ang yung kibla, kung ikaw ay nasa west, harap ka sa east, sa pagitan ng south and north. Nakaharap ka sa east. Sa pagitan ng south and north, kahit naliis ka sa Makkah, hindi ka nakaharap. Hanggat nasa gitna ka ng north and south, nakaharap ka pa rin sa kibla. Huwag ka lang haharap sa norte or south. Pero hanggat ikaw ay nasa pagitan, meaning malayo yan, ito yung south, ito yung north, nandito ka nakaharap, yung Makkah pala nandun, nandito ka. Walang problema sapagkat ang kibla, kapag malayo ka na hindi mo sure ang Makkah, sa pagitan ng south and north kung nasa east ka or west. Kung nasa north ka and south, ang iyong kibla ay nasa pagitan ng west and east. Meaning, kung nasa south ka, harap ka sa north. Kung nasa north ka, harap ka sa south. Sa pagitan ka ng silangan at ng kadluran o lubugan ng araw. Ganun lang kadali yan. Halimbawa ngayon, nasa west tayo. Saan yung kibla natin? Ang layo ng Makkah sa atin. Can you imagine? Masyusure kaya natin na ang Makkah ay nakaharap tayo sa layo nating ito? Para hindi tayo maghirapan, alamin nyo yung norte at saka yung south. So south and north, ito ang kibla natin. Huwag tayong haharap sa south, huwag tayong haharap sa norte. Sa gitna niyan, kibla yan. Kahit hindi tayo nakaharap sa Makkah. Yan ang kibla kapag malayo na tayo. But it much better na gawin natin ang lahat ng makakaya na makaharap man lang tayo kahit sa Makkah lamang. Especially ngayon, mayroon ng mga mobile na kayang-kaya tayong iharap sa kibla doon sa Makkah, ay lalong mainam kung haharap tayo doon dahil mas karapat-dapat na humarap tayo sa Makkah kapag tayo ay nagsasala kung hindi natin sure yung Kaaba o Masjid Haram. Siguro lalo na kung kayang-kaya nating alamin yung sentro ng Masjid Haram, Allahu Akbar. So mas mainam yon. So in this situation, ito ang kibla kapag ikaw ay malayo na at hindi mo tiyak kung nakaharap ka sa Makkah. Kahit Makkah lang. Ang pagitan ng north and south kapag ikaw ay nasa west and east. Kung ikaw ay nasa south and north, ang pagitan ng west and east ang iyong magiging kibla. Alhamdulillah. So now, nakuha natin ang isa pang hadith. وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه وإسناده حسن. Ayon kay Amir bin Rabia radiyallahu an, nakita ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala abang nakasakay siya sa kanyang animales, camel like that, na hindi siya nakaharap sa kibla. Siya ay nagsasala kung saan nakaharap ang kanyang sasakyang animales, doon lang siya humaharap. Nakasakay siya, nagsasala siya, kahit hindi nakaharap sa kibla. This is ang ginagawa niyang sala dito, hindi fard, hindi obligatory, only voluntary. And this ay Bukhari, agreed upon Bukhari Muslim, rahimahumullah, at dagdag pa ni Bukhari, rahimahullah, at siya ay
gumagawa ng gesture, sign sa kanyang ulo. Habang tuyo ko, titira pa, tatayo, yung ulo niya yung ginagamit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka naman makakatayo doon sa sasakyan mong kamelyo o kabayo. Maulog ka doon. Ang ginagamit niya habang nakaupong nagsasala, para may sign siya, yumuyo ko, titira pa, yung kanyang ulo. Yun ang kanyang ginagamit habang nakasakay siya. Okay, but hindi siya nagsasala ng obligatory prayer kapag siya'y nakasakay. Meaning, hindi niya ginagawa. Bumababa siya at magsasala siya ng obligatory prayer at kaharap siya sa kibla kung alam nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Anas radhiyallahu an, sa isang hadith mula kay Abu Dawud rahimahullah, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay naglalakbay at naglayon siyang magsala, voluntary prayer, at siya ay nagsala kahit saan nakaharap. Meaning hindi siya nakaharap sa kibla. Pero bago siya nagsasala nang hindi nakaharap sa kibla, ang kanyang kamelyo kapag alam niyang kibla, ihaharap niya muna at opening takbir at pagkatapos nun, ilalayo niya na sa harapan ng kibla ang kanyang sasakyan. Pero bago niya gawin yon, sa hadith na ito, ihaharap niya sa kibla ang kanyang sasakyan, then magtatakbir, Allahu Akbar. At pagkatapos ay pupunta na siya sa pupuntahan niya kahit hindi na direksyon ng kibla, magsasala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is a good hadith, Hasan. Okay? Alhamdulillah. So sa hadith na ito, makikita natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang isang kondisyon, alam natin, sa ating pagsasala ay nakaharap sa kibla. Ngunit ang mga voluntary ay pwede kang hindi humarap sa kibla kahit na alam mong kibla. Kung nakasakay ka. Kita mo? Kahit alam mong kibla. Kahit sadyain mong hindi humarap, ay maaari kang magsala ng voluntary prayer nang hindi nakaharap sa kibla. Okay? But remember, ang mga voluntary prayer na ito ay yaong like for example, Salatul Dua, Salatul Witir, at iba pa. Salatul Wudu, pero hindi yung mga rawatib ng mga sunan ng mga part prayer. Hindi yon. Hindi yung mga rawatib, remember, sapagkat hindi naman tinutugbilin na isala ang mga rawatib na mga sala sa mga parts. Yung mga sunan ng mga parts, hindi naman tinatagubilin yon. Hindi yun ang ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Rather, yung ginagawa niya, maliban doon anumang voluntary prayer. Okay? Kasi bakit? Kapag maglalakbay ka, gagawin mo rawatib, tapos gagawin mo lang yung sala part, iigsiyan mo, tapos didikit mo lang, masagwa yun Biro mo nagawa mo yung mga rawatib prayer, tapos yung salamong obligatory, ididikit mo, igsiyan mo, hindi maganda yon. Kung nagawa mo ang mga scholar natin na ikaw ay magrawatib, naglalakbay, ay dararapat mas kompletuhin mo ang sala ng part. At hindi ka na rin dapat magdikit. Pero dahil ikaw ay magdidikit, ikaw ay mag-iksi ng sala, hindi mo na kailangan gawin pa ang mga rawatib sapagkat ang pagdidikit sa paglalakbay at pagpapaiksi ng sala ay para hindi pahirapan ang isang nagsasala. So hindi ka pahihirapan, bakit mo gagawin yung rawatib? Okay? Kaya ang dahilan kung bakit pinayagan mag-iksi ng sala, magdikit, kapag naglalakbay at mag-iksi, meaning didikit na natin, at iiksi natin yung mga 4 na raka, gawin na lang 2 rakad para hindi ka mahirapan sa paglalakbay. Tapos gagawin mo rawatib, ibig sabihin hindi ka nahihirapan. Dapat mong kumpletuhin yung mga part prayer mo. Pero kung ang plano mo ay magdikit at mag-iksi ng sala because musafir, ang pwede mo lang gawin habang nakasakay ka, ay yaong mga sunan na iba. Pero kung gawin mo ito, wala namang problema ang mga sunan rawatib. Okay? Pero hindi na ito tinatagubilin kapag ikaw ay naglalakbay. So in this situation, makikita natin, ito mga optional prayer, ang ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na maaari mong gawin kahit hindi ka nakaharap sa kibla kung ikaw ay nakasakay. Okay? So isang hadith, humarap muna siya sa kibla, tapos nagtakbir, at pagkatapos, inalis niya sa harapan ng kibla ang kanyang sasakyan, pumunta na siya sa direksyon ng kanyang pupuntahan. Ibig sabihin, ito ay higit na mabuti, pero hindi obligado. Dahil sa unang hadith, walang sinalang nabanggit dito na humarap ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kibla, then nagtakbir, at pagkatapos, pumunta na siya sa pupuntahan. Wala. Kundi nagsala lang siya kung saan niya gustong humarap at nagtakbir, pwede yun. But sa pangalawang hadith, humarap muna sa kibla at nagtakbir, pagkatapos sinalis na yung kanyang harapan ng sasakyan sa kibla at lumakad na sa pupuntaan ng kanyang sasakyan,
ito ay much better lamang na gawin ng isang naglalakbay na makaharap siya sa kibla, magtakbir, at pagkatapos ay idiretso na niya ang kanyang pupuntahan. Halimbawa, nakasakay ka ng kotse mo, sarili mong kotse, gumawa ka ng salatul wudu, okay? O salatul dua. Now, yung kotse mo, kung mahiharap mo muna sa kibla, alam mo yung kibla, harap mo muna at magtakbir ka, then iharap mo na sa pupuntahan mo, it's much better. Pero kung hindi mo naman maihaharap at maantala ka, at lalo nalalagay ka sa kahirapan, wala namang problema na, hindi ka na humarap sa kibla, mag-opening takbir ka, at ipagpatuloy mo ang iyong pagdarasal sa voluntary prayer. At pwede mong gawitin yung ulo mo habang nagsasala ka, bilang pagtayo, pagyuko, pagtira pa, para magkaroon ka ng tanda, hindi ka makalimot, malito, kung nakatira pa ka, nakayuko ka, o nakatayo ka, abang ikaw ay nagsasala, ngunit ang tutoy, nakaupo ka lamang. Gesture yon. Tanda yan kung nakaupo ka, nakatira pa ka, nakayuko ka, o nakakiyam ka, nakatayo ka. So pwede natin gamitin yon bilang tanda na tayo ay gumagalaw, bilang nakayuko, nakatayo, at nakatira pa. Minsan ginagamit ng mga Muslim, daliri. Kinaganyan yung daliri, kiyam, sasala siya, tapos pag yuyuko, gaganyanin niya, pag titira pa, ibababa niya. So, gesture ang mga yan. Kailangan natin gumawa ng tanda para hindi tayo malito. Okay? Alhamdulillah. So, meaning, sa voluntary prayer, pwede natin gawin ito. Paano yung obligatory prayer? Pwede ba natin gawin na tayo ay magsala ng hindi nakaharap sa kibla? Na nabanggit sa hadith, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsasala ng part ng hindi nakaharap sa kibla. Nabanggit yun, malinaw, sa hadith. Okay? At hindi siya nagsasala habang nakasakay ng obligatory prayer o part ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nang nakasakay. Hindi siya nagsasala ng part prayer habang nakasakay. So meaning, bababa siya, haharap sa kibla kung alam niya at magsasala. Now, ang tanong, pwede ba natin itong gawin magsala nang nakasakay? Samantalang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi raw ito ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning, bumababa siya sa kanyang sasakyan na animales. Siguro wala pa namang kotse noon, walang bus, walang barko, train, puro mga kabayo, ano lang. Okay? Pero hindi yung ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, halimbawa tayo, nakasakay tayo halimbawa ng bus, punta ka Manila. Dumating ang duhur. Pagkatapos dumating na, magdidikit na lang ako doon sa asar. Okay? Hindi mo ginawa yung duhur, asar ka na magdikit. Kasarenjam ka, kasarenjam, iksi at saka pagdikit. Ngayon matatapos na yung asar. Hindi ka pa ba magsasala? Magsasala ka na. Ang tanong ngayon, hindi ka makaharap sa kibla. Hindi ka ba maaaring magsalang nakaupo na nakaharap lamang kahit saan? In this situation, kung wala tayong kakayahan na humarap ng kibla, fattaqullaha mastata'tum. Katakutan nyo lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa inyong abot makakaya. In this situation, this is a necessity. Necessity. Or maaaring sabihin natin na sa panganib tayo ng sitwasyon pure prayer. Can you imagine, tatayo ka sa bus, pagkatapos halimbawa yung kibla, ito yung pasahero, tatalikod ka, haharap ka sa mga pasahero dahil ang kibla nandun sa likod. Halimbawa, papunta ng Manila yung bus, yung kibla papunta dito nasa harapan na halimbawa ng Olongapo, kailangan mong humarap sa mga tao, tapos nakatayo ka. Yun lang pagharap mo sa mga tao, madidistract ka na O pagkatapos yung bus, gagalaw-galay. Paano kung pagpreno yun? Matumba ka. So, nasa kalagayan kang hardship, necessity. Of course, in this situation, nasa kalagayan kang takot, pangamba. Kung gagawin mo yun, nangangamba ka, mapinsala ka. Okay? In this situation, maaari nating gawin ang sala na maupo tayo doon sa upuhan, kahit saan man tayo nakaharap, kahit hindi tayo nakaharap sa kibla, na alam din natin na hindi tayo nakaharap sa kibla, no problem. Because there are so many dalil na ang mga sahaba mismo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hindi nakaharap sa kibla abang nagsasala sila ng fard. Halimbawa sa digmaan, sila'y nakikipagdigmaan abang sila'y nagsasala kung saan-saan lang sila nakaharap. O diba? Paano kaharap? Halimbawa, yung kaharap mo yung kaaway mo, yung kibla sa likod mo, harap ka doon, hindi nataga ka.
That's why, kahit na alam niya ang kibla na sa likod niya, nandito yung kaaway niya, nasa harap siya ng kaaway niya, ang kibla na sa likod niya, nagsasala siya sa na ang kibla na sa likod niya because of fear prayer. Halimbawa, hinahabol ka, digmaan, marami ang umabol sa'yo. Yung umaabol sa'yo, nasa likuran mo, yung kibla na sa likod nila, haharap ka sa kanila? Tatakbo ka ng patalikod na nakaharap sa kanila, babagal ka, mapapatay ka nila. In this situation, habang hinahabol ka nila, yung kibla nasa likuran nila, nasa likuran mo rin, pwede kang magsala na tumatakbo ka, tinahabol nila, kahit ang kibla, alam mo na hindi ka nakaharap, nandun sa likod mo because of your prayer. That is a necessity and hardship situation. So meaning, saan man tayo nakasakay, mapa-train, mapa-airplane, mapa-barko, mapa-bus, mapa-jeep, mapaano pa man sasakyan, hanggat tayo ay hindi natin kayang humarap sa kibla, walang kakayaan, in necessity, hardship, or fear situation, kahit saan tayo nakaharap, gawin natin ito. Ngunit, tandaan natin, kung kakayanin nating humarap, wag na wag tayong magsasala nang hindi nakaharap sa kibla kung alam natin ang kibla. Bakit? Hindi tanggap ang iyong sala dahil hindi ka nakaharap sa kibla, gayong kaya mo namang humarap. Halimbawa, nasa airplane ka, at ang airplane, alam natin, maaari kang tumayo dyan, medyo pag nasa taas yan, medyo tahimik na yan. At mayroon doong kakayaan na gawin mo ang tamang sala. Halimbawa, mayroon doon isang kwarto, na kung saan maaring pakiusap mo na magsala, lalo na ngayon, mga sasakyang mga aeroplano pang gitna silangan, may mga talagang musalan sa taas sa loob ng aeroplano. Kung may kakayaan kang gawin ito, mapabarko, mapa-aeroplano na humarap sa kibla, gawin mong humarap. Dahil kapag hindi mo ginawa, hindi tanggap ang sala. Ngunit kung hindi mo kaya, walang kakayaan, in necessity, in urgent situation, pure prayer, humarap ka kahit saan. Kahit alam mong hindi ka nakaharap sa kibla. Another example, may kotse ka. Ito sarili mong kotse. Halimbawa si Abdul Jabbar, andito, may kotse si brother. Pupunta siya ng Manila. Okay? Pupunta siyang Manila, kaya mga tricycle natin. Pupunta tayo sa isang lugar na hindi nakaharap sa kibla. Okay? Ngayon dumating yung sala, na alam mo ang kibla hindi ka nakaharap dahil yung sasakyan mo nakaharap papunta nandito yung kibla sa likod mo, papunta ka dito. Okay, sa harapan, ito yung kibla sa likod. Hindi ka nakaharap sa kibla, alam mo yon. Kung sarili mo ang sasakyan mo, hindi ka dapat magsala sa loob ng kotse mo. Kailangan itigil mo, tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sasakyan, ititigil niya at bababa siya at magsasala siya. Ganun dapat ang gawin lang may sasakyan. Magdala ka ng sadyada mo, saan ka man naroroon, kung alam mo yung kibla, bumaba ka, humarap ka sa kibla at magsala. Kapag hindi mo ginawa yan, hindi tanggap ang sala mo dahil kaya mo naman na bumaba at magsala at walang nagbabawal at wala humahad lang sa'yo na ikaw ay magsala sa lugar na iyong bababaan. Kailangan mong bumaba, humarap ka sa kibla. Kahit saan ka man papunta. Basta bumaba ka, humarap sa kibla. Ngayon, kung wala kang kakayahan na humarap sa kibla kahit sarili mong kotse, walang problema. Halimbawa, kaya kong bumaba sana dito sa lugar na ito. Wala naman magbabawal para humarap ako sa kibla, may sadyada ako. Ngunit biglang umulan. Makakayanan mo bang bumaba at magsala ng umuulan? Of course, hindi. So in this situation, matatapos na yung oras ng sala. Halimbawa, nagdidikit ka na rin ng sala, duhur asar, nandun ka na sa asar, matatapos na rin yung asar, magmamagrib na. In this situation, kahit hindi mo mahiharap ang yung sasakyang kotse sa kibla, isagawa mo ang sala, fattakullaha mastata'tum. So hindi naman siguro pwedeng iharap mo sa yung kotse mo, papunta ka Manila, iharap mo sa kabila, para iharap mo sa kibla, babubunggoy ka na sa likod mo. Mamamatay ka. So in this situation, di mo pwedeng harap. So magsasala ka na kahit papunta ka ng Manila, kahit ang kibla mo nasa likod, kailangan mo nang magsala patapos na yung oras ng sala, hindi mo dapat ipagpaliban. Dahil umuulan sa labas, hindi mo kayang bumaba para magsala, bagamat kung walang ulan, kaya mo sana, pero dahil sa umuulan, nalagay ka sa kahirapan, necessity, hardship, so pwede mong gawin ang yung sala kahit saan ka nakaharap. So tandaan lang natin ang sitwasyon,
Ang isang kondisyon ng pagsasala ay kailangan nakaharap sa kibla kung ito ay alam ang kibla. Kung hindi alam ang kibla, estimahin, tansyain kung saan ito. At kung magkamali, tanggap ang ating sala. Ngunit gumawa ng mga pagsisiyasat at mga pamamaraan. Kung talagang walang magawa, walang mapagtanungan, walang kagamitan para malaman ng kibla, well, pwede nating gawin ng sala ayon sa abot ng ating makakaya. Saan man tayo makaharap, ay nagkamali man tayo, matatanggap ang ating sala. Sapagkat ang sala, remember, ang condition para matanggap ay ang pagharap natin sa kibla. So mayroon na tayo ngayong tatlong kondisyon sa sala para matanggap. Number 1, kadalisayan. Kung kakayanin. Nagbigay ako sample kanina, nakaiga, di kayo bagudo, walang magpapawudo, walang magbibigay ng buhangin para magtayamom. So, magsala ka kahit walang purification at puno ka pa ng najis because of necessity. Okay? Kung walang dahilan, kailangan nakadalisay ang isang Muslim, either tayamom, gusul, or wudu. Number 2, nakatakip ang aura. Siyempre palagi may exemption yan eh. Paano kung kinulong ako, tinanggal yung saplot ko, wala akong saplot, hindi na ba ako magsasala, hindi ako nakatakip sa aura? Magsasala ka pa rin. That is a necessity. Gawin mo lang ang iyong makakaya. Sa abot na makakaya mo, wala kang saplot, magsasala ka pa rin. Kahit hindi nakatakip ang aura mo dahil hindi mo kayang takpan ang aura mo. Number 3, pagharap sa kibla. Hanggat alam natin ang kibla, kailangan nating humarap sa kibla. Ngayon, kung hindi mo alam ang kibla, alamin mo sa pagsikat ng araw. Malalaman mo kung nasaan ka. Halimbawa, remember, ang araw sumisikat sa silangan. Kung ang araw sumikat sa harapan mo, nasaan ka? Nasa south ka. Nasa east ka. Sumikat doon sa harapan mo doon Meaning, nasa lubuhan ka. Nasaan ang kibla mo ngayon? Ang kibla mo ay sa pagitan ng south and north at nakaharap ka sa silangan. Kung ikaw naman ay nasa silangan, sumikat ang araw sa silangan at nandun ka, aarap ka sa east. Doon ang iyong pagharap para maharap ka sa kibla dahil nasa gitna ng east and sa west ang kibla. Haarap ka ngayon doon sa lubugan. Ang kibla mo ngayon nasa pagitan pa rin ng north and south. Okay, now, kung lumitaw ang araw dito sa kaliwa mo, hindi sa harapan mo, nasa kaliwa, yun ang silangan ngayon. Nandito ka ngayon sa norte. Nasaan ang kibla mo ngayon? Nasa pagitan ng silangan at lubugan. Aarap ka sa south. Kung doon ka sa south, lumitaw ang araw. Sa gilid mo, sa tagiliran mo, lumitaw ang araw. At alam mong nasa south ka, aarap ka ngayon sa north. Ang iyong kibla sa pagitan ng silangan at lubugan. Sa pamamagitan lang ng pagsikat ng araw, malalaman mo ang iyong lugar kung nasa south, north, east, and west ka. At kapag nalaman mo, ngayon alam mo na kung anong kibla, kung malayo ka sa Makkah, sa pagitan ng north and south, or sa pagitan ng west and east, saan ka man naroon sa lugar na yan, alam mo na ngayon ang kibla mo. Okay? Kaya naman ang sahaba, nalaman nila na hindi sila nakaharap sa kibla, paglitaw ng araw, ito ang dahilan. Maaaring naharap sila sa isa, lugar na wala sila sa pagitan ng south and north or east and west kung bakit nalaman nilang wala sila sa kibla. Okay, remember kapag malayo tayo, hindi natin sure ang kibla sa pagitan ng north and south or sa pagitan ng east and west, saan ka man nakatayo rito, nandiyan sa pagitan na yan ng apat na yan, ang Kaaba, meaning nasa gitna ng ang Kaaba na yan sa apat na south, north, east, and west. I repeat, tininawin ko. Kung nakatayo ka sa silangan, ang iyong kibla, humarap ka sa east, lubugan. Meaning, hanggat nakaharap ka sa lubugan, kahit hindi mo alam ang sakto ng Makkah, huwag kang lalampas sa north and south. Huwag kang lalampas doon. Ano man nasa pagitan ng consider na kibla. Kung nandun ka sa lubugan, I repeat, saan ang kibla mo? Haharap ka sa silangan. Kahit hindi mo sure yung Kaaba dahil nasa gitna niyan, kung nasa ng Kaaba or ang Masjid Haram or Makkah, huwag kang haharap sa south and north pa rin. Hanggat hindi ka nakaharap dyan, tanggap ang isala dahil sa kibla. Ngayon, kung ikaw ay nasa silangan, ikaw ay nasa south, saan ka ang kibla mo? Haharap ka sa norte, ang kibla mo, huwag kang haharap sa east and west. Hanggat nasa gitna ka, tanggap ang iyong sala, nasa kibla ka, nasa south ka. Kung nasa norte ka, ganun din, harap ka sa south, ang iyong kibla sa pagitan pa rin ng east and west, silangan at lubugan, yun pa rin ang iyong kibla. So, ito ang mga kibla na dapat nating tandaan kapag ikaw ay nasa Masjid Haram, harap ka sa Kaaba.
Kung ikaw ay nasa labas ng Makkah, at ito, alam mo ang Masjid Haram, harap ka kahit sa Masjid Haram lamang. Kung ikaw ay nasa labas ng lugar ng Makkah, ngunit alam mo yung Makkah, harap ka sa Makkah. Kung ikaw ay malayong-malayo, hindi ka sure sa Makkah, ang iyong kibla, pagitan ng south and north and east and west, depende kung saan ka nakatayo. Okay, so inshallah pagpapatuloy natin sa susunod ang iba pang kondisyon ng sala. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.